At sa ating mga pangunahing balita, ilang pong mga gustuhong maglingkod sa bayan ang humabol sa huling araw po ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC. Sa kabuuan po higit ng 180 ang naghain ng COC sa pagkasenador para po naman sa 2025 midterm elections. Mas marami yan kumpara noong pong nagdaang 2022 at 2019 election. Bumabaho naman daw ang bilang ng mga tumatakbo sa party list kumpara noong pong nagdaang halalan. Kakandidatong senador si Pastor Apollo Quiboloy sa kabila ng patong-patong na reklamong kinakaharap nito. Nagtungo kahapon sa COMELEC ang kinatawan ni Quiboloy na si Attorney Bart Tolentino. Siyang naghain ng Certificate of Candidacy para sa sinasabing Appointed Son of God. Nahaharap si Quiboloy sa mga reklamong sexual and child abuse at qualified human trafficking. Ang pagtakbo raw ng pastor ay para sa Diyos at para sa Pilipinas. Prioridad daw niya ang pagkakaroon ng religious freedom. Ba't ngayon ba wala? Samantala po naman nanumpa na si Governor John Vic Remulla bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kanya pong pinalitan si dating Secretary Benhur Abalos na ngayon nga po'y tumatakbo daw din po bilang senador. Ilan daw po sa mga marching orders ng Pangulong Junior sa kanya ang ayusin ang Philippine National Police, paigtingin ang seguridad sa eleksyon at tiyaking mapapatupad ang Pogo ban. Unahin daw linisin ni Remulla ang Pogo sa Cavite. Bago manumpa kahapon, binawi ni Remulla ang kanyang inihaing Certificate of Candidacy para sa pagkagobernador sa lalawigan ng Cavite. Nangako naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tutulungan ng gobyerno ang pamilya ng Pilipinong binitay sa Saudi Arabia. Ayon sa Pangulo, mag-aanim na taon na mula ng bakulong ang binitay na Pilipino sa Saudi. Nagugat ang kaso nito sa isyu sa pera na nauwi sa pamamaslang ng Pinoy sa isang Saudi national. Sinubukan naman daw isalba ng gobyerno ang kaso ng ating kababayan. Sumulat pa raw ang Pangulong Marcos Jr. sa hari ng Saudi para iapelang pagbitay sa Pilipino. Pero itinuloy pa rin ng pamilya ng biktima ang kaso. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs at DFA, imposible nang maiuwi ang labi ng binitay na Pinoy. Iniliwing na kasi ito roon alinsunod sa patakaran ng Saudi. Samantala po nasa Laos ngayon si Pangulong Marcos Jr. para dumalo sa 44th at 45th ASEAN Leaders Summit. Connectivity and Resilience ang tema ngayon ng summit ngayong taon. Kabilang po sa mga tatalakayin ay mga usapin sa pagkain, enerhiya, seguridad, trade and investment at climate change. Titiyakin daw ni Marcos Jr. na pag-uusapan din sa summit ang sigalot sa West Philippine Sea. Itinalaga ni Marcos Jr. si Executive Secretary Lucas Bersamin bilang caretaker ng ating pong bansa habang nasa Laos ang Pangulo hanggang October 11. Ito ang unang beses na hindi ibinigay ni Marcos Jr. ang responsibilidad kay Vice President Sara Duterte. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.